iyong kasarinlan ang tanging adhik. Consumato, miss. Establecer! Fuego! Pagpapatapon sa Timog, Fort Santiago. Si Rizal ay nasa isang madilim na silid, may hawak na ploma sa kamay upang sulatan ang kanyang kaibigan na si Plomentrit. Yesterday, Gupji. Disposal decree contained my deportation to one of the island in the south, which is Dapitan to be exact. A few days from now, I will be on board a steamer sailing like a likely pad who knows nothing of his destination. What awaits me there, I do not have a clue. I hope will do me good and produce me memories that I will happily take with me to my final hours. Truly yours, Jose Rizal. Mi nombre, El Capitan Carnicero Ricardo, El Dapitan. Malugod kong tinatanggap ang pagdating ninyo sa aming bayan. Gracias, Kapitan. Padre, ito ay si Jose Rizal. Siya ang sikat na mayakda ng mga librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang Filibusterong nagtaksil sa kanyang sariling bayan, ang numero unong kaaway ng inang bayang Espanya. Oo, kilalang kilala ko siya. Anong tingin mo sa Dapitan, Dr. Rizal? Sa tingin ko, masyadong matahimik at malungkot na lugar. Hindi ako nakarinig ng anumang bagay. Masyadong matahimik. Masasanay ka rin dahil nagsasara na ang mga bahay ng alas 6 ng gabi. Ayon sa sulat Komandante General, may kalayaan kang pumili kung saan ka gustong manatili. Sa Casa Komandante o sa kumbento. Sa kumbento, hindi ko pinahintulutang manatili ang isang pilibustero sa aking tahanan. Maaari lamang siyang manatili doon kung siya ay magbabalik loob sa Katolisismo at aaminin lahat ng nagawa at ay sulat laban sa Espanya. Ikaw ay ligtas sa Hong Kong. Bakit ka bumalik? Por qué volveres apares el Filipinas? Hindi ako nag-aaral upang maging isang duwag. Kapitan, sa Hong Kong ko ba gagawin ng ipanalaban kong reforma? Nandito ako dahil ipaglaban ko ang aking bayan. Anong reforma ang pinagsasabi mo? Reforma, ang ideyang kailanman hindi naibigay ng ina sa kanyang anak. Kung hahayaan lang sanang Espanya na umunlad ang kanyang nasasakupan. Veo del punto dun, Pepe. Bagkus namumroblema din ng Espanya sa nagaganap na krisis sa kanilang ekonomiya at revolusyon sa kanilang lupain. Ngunit hindi ito nangahulugan na kalimutan ng sariling bayan. Pilipinas, silo siyempre a la espera. Ano pang reforma ang meron ka? Pagpapalis sa mga praile. Buenos amigos, buenos sorticanazos. Alam mo naman na sila ay nakakabit lagi sa Espanya. Los frailes hisulo su presente para mis compatriotas tulad ng uod sumisipsip sa buhay ng mga halaman. Buenos dias, Kapitan. Buenos dias, Senyor. Ikaw ba ang sikat na German doktor? May bali-balitang naparito ang isang magaling na doktor na galing ng Alemania. Ako ay isang doktor, ngunit hindi German. Nag-aaral lang ako doon. Oh, Senyor! Ang aking anak na babae ay ilang linggo nang may sakit. Ako'y natatakot, baka ito'y lumala. Maaari niyo po ba akong tulungan? Dalhin mo ako sa iyong tahanan. Siya ay may mataas sa lagnat. Maaari po bang magbigay ng ilang bagay tungkol sa kanyang nararamdaman? Dumudugo ang kanyang ilong at hindi namin alam kung ano ang gagawin dito. Natatakot kami na baka wala ng pag-asa. Sa isang madilim na silid, inaabot ng isang kamay sa isa ang isang sobre na may litrato, batones at pera ni Rizal. Ito
pala ang iyong pinagkakabalahan, Pepe? Opo, Padre. 16 na ektaryang lupa. Nabili ko ito gamit ng pirang na pananunan ko gamit ng lottery ticket. Nakikita niyo po ba ang mga punong yun? Akasya, Chico, at iba pa ay tinanim ko dito ay para sa aking bukirin. Ang tubig dito ay nagmumula sa isang sapa. Maaari din itong inumin. Sa tunayan, ikaw ay higit pa sa isang makata. Ikaw ay isang inhinyero at magsasaka. Ito ay tila isang paraiso, Pepe. Ang malinis na hangin, malambing na tinig at huni ng mga ibon, at ang payapang tanawin. Oo, marahil isang paraiso. Ngunit ako ay isang bilanggo dito. Huwag mong masyadong damdamin, Pepe. Ito ay iyong tadhana. Tanggapin ito ng may mabuting puso. Pepe, ako ay babalik ng bahay bukas. Dahil malinaw na ako ay hindi nagtagumpay sa misyon kong maibalik ka sa Katolisismo. Naintindihan ko, Padre. Pepe, sundin mo ang payo na nakakatanda. Pigilan mo ang iyong madyaderas. At ito ang ikapapahamak mo. Gusto kong labanin ang mga praile na gamit ang reliyon bilang isang armas. Kung labanin ang mali at paluktot nilang reliyon. Paano ang iyong pamumuhay dito, Pepe? Ginigising ako ng alas 5 upang pakainin ng aking mga manok. Ginigising ko ang estudyante upang kumain ng agahan ng sabay-sabay. Pagkatapos namin kumain ng agahan, pupunta ako sa bayan upang bisitahin ang aking klinika hanggang tanghalian. Bumabalik lang ako dito upang kumain ng tanghalian. Pagkatapos namin kumain, nagbabasa na naman ako ng aklat Mukhang marami kang pinagkakabalahan dito, Pepe. para maibsan ang aking kalungkutan ng aking nararamdaman. Pero ang iyong pagdalaw dito ay nagbigay sa akin. Oh, labis ang aming pag-alala sa iyong araw-araw, Pepe. Ngunit, nagtitiwala kami sa Diyos at sa kanyang kapangyarihan at maalam ko na hindi kanya pababayaan. May katarak ka, Inay. Nais mo bang sumilalim sa operasyon? Lista ka ng mata, anak. Gawin mo ang nararapat mong gawin. Pepe! Nasisa! Maria! Ina! Ina, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Hindi ko alam kung nangyari. Gusto kong makakita. Ilang araw ang nakalipas, si Doña Chodora ay nakatanggap ng isang sulat mula kay Saturnina at sinasabing malapit nang mamatay ang ama ni Rizal dahil sa katandaan. Nang dahil dito, siya ay nagtungo sa kung saan naroon si Francesco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro. Buenos dias, Dr. Rizal. Buenos dias, mga senyora. Umupo kayo. My name is Manuela Arlan and I came with them kasi akala nila nandito yung clinic mo. At nung nalaman ko kung sino yung tinutukoy nila, I offer my services to come here with them. Doctor, this is Mr. George Stauffer and his daughter Josephine Bracken. It is a pleasure seeing you, Josie. The pleasure is all mine, mister. I have to do a checkup, and I will do my best, Mr. Toffer. I hope you could operate on my eyes, doctor. You were referred by a doctor in Hong Kong as one of the best ophthalmologists in Asia to help me regain my eyesight. Nang hapong iyon, inaya ni Rizal na pumasyal si Josephine. And how does this beautiful lady find me in the Philippines? You're wonderful town to me. Much like you, Josephine. I didn't hear you. What did you say? Oh, it's nothing. They say you're a Filipino doctor who did great in eyes. And Mr. Topper wanted to see you as soon as possible. He said that you are the key to restore her eyesight. Not no wonder, I just help people see within tonically our eyes in the beautiful it beholds. You talk like a poet. I can sense that you are a man of voices. Yes, I am a servant of art. I express my feelings without having to explain them. I do painting before, but when my mother died, I lost spirit to continue it. Mr. Topper is not a political father. Yes, you're right. Now, hurry!
You will miss the sunset. What? Sunset? I never seen sunset before. Ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsulat ng kanyang liham, panay ang kanyang pagsulat sa kabila ng papalapit na mga kawal. Hanap ako ng kaginawaan at layunin dito sa dapitan. Nakita ko ang kislap ng pag-asa ng mga mata ng mga batang aking tinuruan. Ang pasasalamat ng may sakit ng aking nagamot. Ngunit ngayon, kailangan kong umalis sa kanlungan ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal sa ating bayan. Do you, Jose Rizal, take Josephine Bracken as your wife in sickness and health, for richer and poorer? Yes, Father. Magsitayo ang lahat. Mga mamamayan ng Pilipinas laban kay Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realunda, ang nasasakdal ay naharap sa korteng ito sa salang rebellion, sadisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang otoridad sapagkat di umano'y nasasangkot ang nasasakdal sa pakikipagsabuatan sa mga kasapi ng katipunan sa pag-aklas laban sa pamamahala ng Espanya. Magsiupo ang lahat. Ngayon ay maaari nang ibigay ng prosekusyon ang kanyang panig. Tinatawagan ko sa hukumang ito si Attorney Enrique D. Alcocer upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon, babasahin ko sa iyo bilang bahagi ng iyong karapatan ang mga ebidensyang laban sa iyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Ika-15, isang tula ni Laong Laan na pinamagatang talisay na umawit ng paglaban sa karapatan. Ngayon, sabihin niyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Jose Rizal sa mga pag-aalsang nagaganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Nararapat lamang sa isang taksil na tulad niya ang ipapatay. Siyang tunay, parusang kamatayan para sa taksil. Isang kahangalan! Silencio! Gracias, Attorney Alcocer. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinatawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Taviel de Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Buenos días a todos. Soy Teniente Luis Taviel de Andrade, ang manananggol ng nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo na ng hindi mabilang na rebelyon. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nasabi ba siya sa harapan ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya sa madla ng kanyang paghihiwalay sa rehimen ng Espanya? Idineklara ba niya sa harap ng simbahan at ng Espanya na lumalaban siya sa kapangyarihan ng mga ito? Hindi! Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilala niyang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan sa ngayon na papasa kamay ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tingnan niyo muna ang inyong mga sarili.
Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kaya dapat magdalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa na hindi karapat-dapat sa nasasakdan. Huwad! Taksin! Sinungaling! Huwad! Taksin! Taksil! Huwad! Sinungaling! Silensyo! Nagkakaroon ng masusing deliberasyon ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Panahon na upang tuldukan ang mga himagsikan laban sa atin. Sang-ayon ako sa kaparusahang kamatayan. Sangayon din ako. Kung gayon, parehas pala ang ating nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Gobernador Pulavieja, Kapitan Dominguez, sumasang-ayon ba kayo sa desisyon naming ito? Abay, oras na upang tanggalin sa ating landas yung Indio na yan. Parusang kamatayan sa isang taksil para kay Dr. Jose Rizal. Isa siyang banta sa ating kapangyarihan. Sa mga nilalabing oras ni Rizal, matapos siyang mahatulan ng kamatayan ng hukumang Royal Audiensya, siya ay inilipat sa kulungan o Prison Chapel, kung saan siya ay dinadalaw ng kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Magandang umaga, Doktor. Magandang umaga rin, Teniente. Narinig ko ang hatol at nalulungkot ako sa mga pangyayari. Wala tayong magagawa kung yan ang kanilang nais. Gayunpaman, nais kong pasalamat sa iyo sa iyong tulong sa aking paglilitis. Nais kong humingi ng tawad dahil hindi ko nagawang iligtas ka. Ginawa mo na lahat, Teniente. At dahil doon, lubos akong nagpapasalamat. Matapos ang 5 oras na pagdalaw ng ilang mga kaibigan, pari ni Rizal, naiwang mag-isa si Rizal sa kanyang kulungan. Mahal kong kapatid, kapag natanggap mo itong liham na ito, marahil ay patay na ako. Bukas alas 7 ng umaga ay papaslangin ako, ngunit ako ay inosente sa krimen ng rebelyon. Mamatay ako malinis ang konsensya. Paalam, aking pinakamatalik na kaibigan. Huwag ka sana mag-isip na masama para ipaghiganti ako. Ina! Mano po, ina? Patawad aking ina. May inilagay ako sa loob niyan. Matapos ang pagdalaw ng kanyang ina at kapatid, bumisita pa ang ilan sa kanyang mga kaibigan. At pagsapit ng alas 8 ng gabi, kinain ni Rizal ang kanyang huling hapunan. Paalam, aking mahal. Tanggapin mo itong aklat bilang huling alaala ko sa iyo. Mayroon akong isang kahilingan. Maaari niyo bang patayin ako paharap? Imposible. Klaro at istrikto ang utos sa amin na paslangin ka habang nakatalikod. Maaari niyo bang huwag niyo barilin ang aking ulo? Ikinirarangal kong makilala ka, Dr. Rizal. Consumato, miss! Listo! Cargor! Establecer! Fuego! ¡Viva España! ¡Muerte los traidores! Paalam bayan kong minamahal, lupa mong sagana sa sikat ng araw, iding paraisong dito'y pumanaw, at pirlas ng dagat sa may silangan. Buong kasiyahang inahanan ko, kahinman aba ang buhay kong ito, maging dakilay may alay rin sa iyo. Kung ito'y dahil sa kalingagayahan mo, limutin may ako'y di kailanman. Aking lilibutin iyong kalawakan, at dadalhin ako sa iyong kaparangan. Maging taginting yaang alingaw-ngaw, ang sa inyong tinig at himig na masaya, kulay at liwanag, may lugod sa mata,
paulit-ulitin sa tuwi-tuwi na. Ang aking time team na nasa Pag-asa. Ako ay Pilipino at mahal ko ang Pilipinas.